Kumusta mga brad? Kilalanin natin si John Darwin na pineke ang kanyang kamatayan. Alamin natin kung bakit niya ito ginawa. Kung bago ka lang sa aking channel, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga kwento at trivia na gaya nito. Let's go! Ang pseudocide, ito ang tawag sa mga taong pinipeke ang kanilang kamatayan para takasan ang kanilang kasalukuyang buhay. Iba't ibang dahilan kung bakit may mga taong pinipeke ang kanilang kamatayan. Ang iba ay para makatakas sa kanilang mga utang, para makatakas sa mga pulis, at ang iba naman ay para makatakas sa ibang mga atraso. Sa pamamagitan ng mabusising pagpaplano at pag-e-effort, ang iba ay nagtatagumpay dito. Pero ang iba naman ay nabibigo o minamalas. Tulad na lang ni John Darwin na isang prison officer mula sa UK na nagdesisyong pekein ang kanyang kamatayan. Nangyari ito matapos niyang bilhin ang dalawang mamahaling bahay sa Seaton Curu. Dito nagsimulang mabaon sa utang si Darwin at ang kanyang asawa. Para matakasan ng masalimuot na sitwasyon niya sa pinansyal, nagdesisyon si John Darwin na pekein ang kanyang kamatayan. Ang plano niya ay mamamangka lang siya sa dagat at dito magkakaroon ng problema na palalabasin niya na nasawi siya sa dagat. Pero bago mangyari yun, dapat nakatakas na siya sa bansa at babalik na lang siya rito kapag kalmado ng lahat gamit ang panibagong identity. Dahil sa sobrang pagkabaon sa utang mula sa bangko, noong March 21, 2002, alas 4 ng hapon, dito naganap ang pamimeke sa kamatayan ni John Darwin. Si John Darwin ay tumawag sa kanyang asawa para sabihin ang kanyang mga plano at ibigay ang instruction kung papaano siya mawawala at kung papaano magiging kapanipaniwalang kanyang kamatayan. Kinuha ni John Darwin ang kanyang pulang bangka at ang double-sided na sagwan nito patungo sa Seaton Curu Beach. Mula rito, nagsagwan siya patungo sa headland na tinatawag na North Gear. Pagdating sa North Gear, dito niya sinira ang likuran ng bangka para magmukhang hinagupit siya ng matinding alon sa gitna ng karagatan. Matapos niyang sirain ang likuran ng bangka, tinulak na niya ito at hinayaang magpalutang-lutang sa gitna ng karagatan. Sa North Gear, nakaabang na dito ang kanyang asawa. Nasakay ng kotse para pick-upin siya. Matapos magkita ng mag-asawa, nagtungo ang dalawa sa Durham Railway Station na 40 minutes ang biyahe. Sumakay ng tren si John Darwin at matagumpay na nakaalis sa kanilang lugar. Habang ang kanyang asawa na si Anne ay bumalik naman sa kanilang bahay sa Seaton Curu para umarte na ang kanyang asawa na si John Darwin ay nawawala na. Nung gabing yun, syempre hindi na nakapasok si John Darwin bilang prison officer sa kanyang trabaho sa Home House Prison. Dito tsumempong tumawag si Anne sa otoridad para i-report na nawawala ang kanyang asawa. Dito nagkaroon ng search and rescue para kay John Darwin. 6 na lifeboats, 2 Coast Guard teams at meron pang airborne police equipment ang dineploy para maghanap sa buong 62 square miles ng coastline kung saan uling nakita si John Darwin. Sa kanilang paghahanap, ang tanging nakita lang ay ang kanyang pulang bangka at double-sided na sagwan. Sa sumunod na taon, si John Darwin ay bumalik sa Seaton Curu para makasama uli ang kanyang asawa. Kinailangan niyang baguhin ang kanyang pagkatao. Gumamit siya ng ibang pangalan. Ang pangalan na kanyang ginamit ay kinuha niya sa pangalan ng isang baby na namatay noong 1950. At ang pangalang ito ay John Jones. Nakakuha siya ng passport gamit ang pangalang ito, gamit ang black and white niyang larawan. Noong 2003, ang dati niyang katauhan na si John Darwin ay dineklara ng patay. Ang date of death niya ay March 21, 2002. Ang kanyang asawa naman na si Anne ay nakatanggap ng 500,000 euros para sa life insurance ng kanyang asawa. Halos 29 million pesos yun sa pera natin. Bukod pa ang nakuha niyang pension dito.
Ibig sabihin, swabing-swabe na na-execute ang plano ng mag-asawang John at Ann Darwin. Kaso ang problema, nung hawak na nilang limpak-limpak nilang salapi, dito na nagsimulang maging careless ang dalawa. Dahil na-realize na mag-asawa na delikado para sa kanila na manatili pa rin sa UK, dahil siguradong madali lang may kilala si John Darwin ng kanilang mga kaibigan at ng kanilang mga katrabaho pag nakita siyang lumabas. Nagdesisyon ng mag-asawa na magtungo sa ibang bansa. Noong 2004, lumipat sila sa Cyprus. Tapos noong 2005 naman, lumipat naman sila ng lugar at nagtungo sila sa Spain at Gibraltar bago sila permanenteng tumira sa Panama noong taong 2006. Gayunpaman sa kanilang nilipatang tirahan, hiningian sila ng detalye sa kanilang paglipat dito. Hinayaan lang ng mag-asawa na picturean sila at i-upload dito sa website ng kausap nilang lalaki. Hindi alam ng mag-asawa na itong picture na to ang magiging mitya ng pagtatapos ng kanilang maliligayang araw. Dahil sa larawang ito at sa isang kakilala ng mag-asawa na nagtip sa pulisya, dito nagkaroon uli ng investigasyon tungkol sa pagkawala ni John Darwin. Nung natunugan ng mag-asawa na mabubuking na sila, agad-agad lumipad dito pabalik ng UK para palabasin na si John Darwin ay nagkaroon ng amnesia at palalabasin na hindi alam na siya pala ang missing person for 6 years. Si John Darwin na 57 years old that time ay nagtungo mag-isa sa West End Central Police Station sa London at sinabi nito na I think I am a missing person. Matapos ang announcement na ito, ang kanilang mga kaibigan at mga kakilala talagang nagulat nang marinig na buhay pa pala itong si John Darwin. Siyempre ang kanyang asawa na si Ann ay nagtungo sa police station na kunwari ay gulat na gulat din nang marinig niya na buhay pa pala ang kanyang asawa. Pero ang UK police ay naghinala sa pangyayaring ito dahil sa isinagawang investigasyon ng police kasama ang larawan na ebidensya na nakunan noong 2006. Ito ang naging dahilan para arestuin ang mag-asawa dahil sa suspecha ng panluloko nito. Kalaunan, kinasuhan ng dalawa ng insurance fraud at iba pang kaso dahil sa panloloko nito para makakuha ng passport gamit ang peking pangalan. Iba pa ang kaso niya dun sa paggamit niya sa pangalan ng namatay na bata na ay kinagalit ng pamilya. Ang istoryang ito ay kumalat sa mga balita worldwide. Matapos ang paglilitis, si John at Ann Darwin ay nasintensyahan ng 6.5 taon na pagkakabilanggo. Si John Darwin ay naisip ang ganitong pamimeke sa kanyang kamatayan, hindi lang para makatakas sa kanyang mga utang, kundi para rin makakuha ng malaking pera mula sa kanyang insurance. Dahil sa pagiging kampante ng mag-asawa, nauwi tuloy ito sa kalaboso. Nagustuhan mo ba ang kwentong ito? I-click na ang like button at i-share ang video na to. Mag-iwan lang ng komento para sa inyong mga saloobin. Maraming salamat. Hanggang sa muli.